Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Grabe matindi talaga ang pamilya Duterte sa Davao, mga kababayan, mga ka-analyze. Isipin nyo si Digong binoto pa rin ho ng mga taga Davao. Laki ho ng nakuha ang boto 500,000 mahigit yata. No. Si Vice President tuloy si Vice Mayor Basti Duterte, si Mayor Basti Duterte tumakbo ho bilang Vice Mayor ng Davao ngayon 2025, nanalo pa rin. Si Pulong Duterte, congressman ng District 1, tumakbo ulit bilang representative congressman dyan ho sa District 1 ng Davao, panalo pa rin. Ito matindi. May bago hong umuusbong na kapamilya ho ng mga Duterte. Anak ho ito ni Pulong Duterte, ni Congressman. Ang pangalan Omar Duterte, na tumatakbo naman ng congressman or representative ng District 2, Davao City. Abay, akalain nyo panalo. Matindi talaga itong mga Duterte. Diyan lang naman sa Davao. Lugar nyo naman yan Bahala kayo sa buhay nyo. Diba? Wag lang lumabas ng Davao, wag na mag-Luzon, Visayas, Mindanao, no? Wag lang mag-national, bahala na kayo dyan, lugar nyo yan. Abay, akalain nyo nanalo ho ito si Omar Duterte, anak ho ni Congressman Pulong Duterte sa District 1. Bali ngayon itong si Omar Duterte, siya na ho ang congressman or representative dyan ho sa District 2 ho ng Davao. Kaso mga kababayan, meron ho siyang ambush interview na kung saan parang kinalaban niya or parang against siya sa sinasabi ni BP Inday Sara Duterte. Kasi ito si BP Inday Sara Duterte, nagpapa-viral na naman, nagpapa-trending na naman. Ito naman kasi mga reporter naman, mga nasa mainstream media. Papaniwala kayo kay Pusit? Ito kasi si BP Inday Sara Duterte, mga kababayan, nagpapanggap na against daw siya sa political dynasty. Pinasakyan nyo kasi. Oo, siyempre, bilang Vice President, hindi maganda na lalabas sa kanyang bibig na pabor siya sa political dynasty. Gagawin niya, magpapanggap kunyari siyang against. Aanin mo ang against ka. Aanin mo yung pinakikita mo sa camera, video, statement, pahayag mo na against ka sa political dynasty. Pero, kahit sinasabi mo against ka, gano'n naman ginagawa ng pamilya mo. So, anong nun? Anong kwenta nun? Wala rin. Kasi, kung talagang literal or talagang against sa political dynasty, bakit lahat kayo ang dami niyong tumatakbo sa pamilya niyo? Di sana kung talagang against ka, di sana hindi ka na tumatakbo. Pinayaan mo na ibang kasama mo para mabawas-bawasan. Hindi na nga ako tatakbo ng vice. Hindi na nga ako tatakbo ng ganito. Kasi ibang pamilya ko. Tumatakbo na nga. Dami na nila, tatakbo pa ako. Parang political dynasty na. Ba't tumatakbo ka pa rin? Tumatakbo pa rin kay lahat. So, walang kwenta yung magbibigay ka ng pahayag na against ka sa political dynasty. Pero, reality naman, gano'n naman talaga kayo. Gano'n ka rin naman kasi tumakbo ka ito ngayon, si Omar Duterte, ito yung napapabalita na big time. Di umano, dami raw nito. Franchise na 7-Eleven dyan sa Davao. Nasa 100 mahigit daw.
Sabi sa isang video, hindi natin alam kung totoo. May ambush interview siya about sa political dynasty na sinabi ng kanyang tsahin, tita pushit niya. Pakinggan natin. Sa tanan, thank you kayo for fighting for your beliefs. Reaction man mo please sasabi ni Inday Sara na ayaw daw niya sa political dynasty. Well, manamang it's all in context eh. Depende rin sa anong ginawa ng dynasty. Of course, ang tao magitang muingon yun kung kinsa dapat nilang boto. Naraman sa kinsa gusto yun nila. Ang ako na lang yun maingon na sa tanan, thank you kayo for fighting for your beliefs. Reaction man mo please sasabi ni Medyo medyo mabulaklak din magsalita. Mukhang ito yung magmamano sa trono ng mukhang ito yung magmamano sa lolo sa Edigong Mukhang ito yung magmamano sa lolo niya. Medyo sumagot ito Okay, sabi niya against kumbaga against siya dun sa sinabi ni VP Inday Sara Duterte ng kanyang tiyahin na ito si VP Inday Sara Duterte against sa political dynasty. Okay, sabi naman niya, depende naman kung anong ginawa ng political dynasty ng pamilya doon sa lugar, doon sa lungsod. Para bang ang dating kahit ba maging political dynasty, kung maganda naman ang ginagawa sa lungsod, why not? Para bang ganun mabuladas din ito. Mabuladas din ito si Ang nag-post nito si Benji Junior Contreras Oy, follow niyo yung kanyang FB page siya. Benji Junior Contreras sa Facebook. Sabi ni Sir Benji. Bagong bonding sa House of Bagong bonding daw sa House of Representative. Bagong bonding sa House Omar Duterte. Sa totoo lang ako mga kababayan, wala pa kasing batas dito. Dito sa political dynasty na to, walang batas. At paano kung sakaling mayroong gumawa ng ganitong batas? Halimbawa, Congressman Chris Ulo gagawa ng batas sa political dynasty. Siyempre, yan? Pagdidebatihan pa yan. Re-reviewin pa kung ano mga nasusulat dyan. Paano mapupush yan? Paano papasa sa Congress yan? Paano papasa sa Senado yan? Na kung saan, ang masasagasaan yan, mga mismong politiko na may mga pinatatakbo sa pamilya nila. Kasi ang nangyayari kasi rito mga kababayan, may tumatakbo sa pamilya nila, may nakapwesto, tapos mayroon pa rin tatakbo sa pamilya nila doon sa loob ng kanilang tahanan. At ang dyan, mayroon ng senador, mayroon ng congressman, may naka-party list pa, may mayor pa, may vice mayor, governor, vice governor. Halos sakupin na yung buong Pilipinas. So, paano yan? Paano mapapasa sa Congress yan at mapapasa sa Senado? Kasi bago ko pinumahan ng presidente, kailangan nakapasa muna siya Congress at nakapasa pa sa Senado. Depende yan kung pipirmahan pa ng presidente. Kung ayaw niya yung nilalaman, ibabalik. Hindi ko gusto yung laman niya. Reviewin niyo pa. So, hindi natin alam kung paano papasa to. Mas gusto ko, ang politiko, bago tumakbo, pa-drug test, pa-hair follicle test, kumain ng batas doon. Hindi lang yun. Pa-psychiatrist yung utak. Kasi yung iba dyan,
parang hindi nga gumagamit ng droga. O kasi sabi nila, kailangan magpa-drug test ka para malaman kung nasa katinoan ka. O mayroon naman kasing ibang tao, kahit hindi nagdodroga, wala sa katinoan. O, niniwala kayo doon. So, maganda dyan. Bukod sa hair follicle test, drug test, pa-psychiatrist, pa-neuro. Kasi yung iba dyan, baka hindi nga nagdodroga, hindi nga nagpupulburon. Pero luka-luka. Diba? Okay, kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.